napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Awit chapter 133 verse 1. Mga kapatid, gaano kasaya at ano yung nararamdaman ng isang magulang na ang kanyang mga anak ay nagkakaisa at nagtutulungan. Palagay ko po ay hindi maikukumpara yung kagalakan ng magulang na yon at kayamanan ng isang magulang na yung kanyang mga anak ay nagkakaisa. Amen po ba? Tayo po ay mga anak ng Diyos at inaasahan din ng Panginoon na tayo po ay nagkakaisa, nagtutulungan. Meron akong isang aawitin ngayon. Title niya ay Tayo Isang Katawan. Kinanta dati namin ito sa Sinju ng mga kapatid. Tayo Isang Katawan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Isa pa sa simula. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, nasan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Amen. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa umagang ito. Muli nyo kaming papalalahanan ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan nyo ng bawat isa ng pangunawa at katyagaan, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita at maisabuhay namin, Panginoon, at magets namin sa umagang ito ano ba yung nais ninyong
sabihin, ituro sa aming pamumuhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Blessed morning sa bawat isa sa atin. Kay Ma'am Alma Conte, ang aking teacher. At si Ate Berna at saka si Ate Shelo ay andito na rin. At ang aking Mamang Lani at Papang Along. Blessed morning sa bawat isa. Sa aking kabiyak, katuwang, Sister Lovely Jem Barrientos, andito na rin. Barrientos Tamani, aking asawa po. Sister Lynn Alcoran, nanonood na rin. At si kapatid na Jess. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sabi ng Awit chapter 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Good morning, Ate Presi. Nagsasama-sama at nagtutulungan na magkakapatid. Ang sabi ng Biblia ay tunay na maganda at kahanga-hanga. Sa Bible, magbukas tayo sa Gawa chapter 2. Meron silang magandang bagay na ginagawa dyan noon yung mga kapatid. Gawa chapter 2 verse 44 to 47. Gawa chapter 2 verse 44 to 47. Sige, pakisulat niyo po. Gawa chapter 2 verse 44 to 47. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbibilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ito yung good morning kapatid na Rodel at Sister Eileen. Ito yung napaka gandang pagkakakilanlan ng mga Kristiyano. Meron silang pagtutulungan, pagpapatawaran, at masayang pagsasama-sama, mga kapatid. Nagsasalo-salo silang masaya, no? At ang bawat isa, ang maganda dito, tingnan nyo nung una. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Amen? Meron pang isang binabanggit dyan na magandang ginagawa din ng mga kapatid noon. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Isang ginagawa ng mga kapatid noon talaga ay nagtutulungan sa bawat isa. Kung sino yung nangangailangan at meron ka naman pwedeng itulong ay talagang tumutulong sila. At kagalakan ng magulang na yung mga anak niya ay nagtutulungan. No, kahit na minsan yung mga ate, yung mga kuya, na mga, sige na nga, mga OFW, o yung mga nagtatrabaho na,
ay kahit na allowance na lang nila ang natitira, ay kapag nanghingi yung kanilang kapatid, ibinibigay pa nila ito. Yung mga, mabuting tita, mga mabuting tito. Ang term kasi natin minsan, mga dakilang tito at dakilang tita, no? Na kapag yung kanilang mga pamangkin ay nanghingi, at meron silang mga babayarin sa school o kaya may pangangailangan, talaga namang nagbibigay. Kapag ka may mga emergency cases sa loob ng pamilya, ay kapag ka sila ay nangangailangan, tayo na kapamilya ay nagbibigay kahit na maaaring sabihin natin na allowance na lang natin yung natitira o kaya ay hikahos na tayo. Yun yung bunga ng pagkakapatid. Meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Amen po ba? Kapatid na Joshua Paragison at kapatid na Minerva Espirito, Sister Eileen. Amen po ba? Kapatid na Rodel. Kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, isang bunga nito ay nakikipagkaisa ka sa mga kapatiran. Kaya dito, nung mga kapatid doon sa Macedonia, sabi niyan, kahit na sila ay hikahos din naman, meron din naman silang mga pangangailangan. Nung nakita nila yung pangangailangan ng mga kapatid doon sa Judea, ay hindi sila nag-alinlangan na tumulong. Ang palatandaan sa isang tao na merong Diyos na pinaglilingkuran ay matulungin. Amen? Nakikita niya yung mga pangangailangan at kung meron siyang pwedeng itulong, ay tumutulong siya. Amen po ba? So, naging maganda sa Gawa chapter 2, naging maganda, naging matiwasay yung iglesia. Nagsasama-sama yung mga magkakapatid, nagtutulungan, kapag may nababalitaan sila na nangangailangan, ay nagsisend sila ng tulong. No, kahit na, alam niyo yung higit pa sa kaya mo, na, yung ano yun eh, halimbawa, nagbigay ka, no, parang barya lang, may barya, okay na to, barya mo, inihulog mo. Yun yung ano mo, yun yung parang nakagawian mo na binibigay. Pero yung higit pa sa kaya mo, parang hindi naman sa ano yan, yung wala ka tapos magbibigay ka, hindi kasi pwedeng ganun eh. Wala ka nga eh. Ang ibig sabihin nito ay, yung kapag magbibigay ka, merong ramdam mo yung, ramdam mong nabawasan yung kayamanan mo. No? Kaya ang Panginoon, nakita niya na noong yung nagbigay ay yung parang tipping lang, yung kapiraso lang, no? Yung parang hindi niya ramdam yung ibinigay niya. At yung isa naman, yung nag-offering naman na isa yung yun na lang yung meron sa kanya, ibinigay niya pa. Sabi ng Panginoon, yun talaga yung nagbibigay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbibigay, yung bukal sa puso at hindi ka napipilitan. Kapag ikaw ay tumutulong, wala kang hinihingi na kapalit. No? Wala kang hinihingi na kapalit kapag ikaw ay nagbibigay o tumutulong. Meron bang ganon? Yung tutulong ka tapos nakalista na, iba kasi yung utang sa yung tulong. Kapag tulong kasi, tulong lang yun, huwag mo nang isipin yon. Sabi naman ng iba, pastor, yung utang yun. Bayaran yun. Iba yung tulong sa, may mga joke minsan na ganyan, pero totoo nga naman, kapag nangutang ka, di bayaran mo. Kapag binigyan ka, tinulungan ka, someday, kung hindi mo na maibalik yun sa tumulong sa iyo, di tumulong ka naman sa iba. Amen. Kapatid na Eden Joy Albano at Marjorie. Ay, good morning kay Marjorie. Mga kasama ko dati yan, mga kabataan na masisipag sa gawain sa Panginoon. Hindi maiwasan na sa loob ng pamilya o sa mga magkakapatid ay meron din namang problema na dumadating o kaya hindi pagkakaintindihan. Alam niyo, kapag lalo na sa mga high school stage ba yon, or siguro elementary stages ng mga magkakapatid, kapag mga nasa ganong taon,
mga 12 years old to siguro 18 years old, mga ganon na age, ay yung mga magkakapatid ay mahilig yan mag-away, no? Nag-aaway-away, nagkakapikunan, yung iba pa nga nagsusuntukan, tatadyakan, na mga magkakapatid sa loob ng pamilya. Kaya yung nanay, stress na yung nanay sa kaaawat sa kanyang mga anak kasi mamaya may magsusumbong, "Nay, si ganito, si kuya, kinuha yung ganito ko." Alam mo yung mga childhood natin, na kapag nandoon tayo sa mga stage na gano'n, may natatawa dyan na iisip ninyo yung mga kapatid ninyo, na kung saan ay, nung mga kabataan pa lang kayo ay talaga namang nag-aaway kayo o kayo nagkakapikunan kayo. Pero nung nag-mature na kayo, yung iba sa inyo na magkakapatid ay nasa 25 years old na, may kanya-kanya ng pamilya, no? Parang sa aming mga magkakapatid ngayon ay madalang na kaming magkita. Sa katotohanan yan, 3 years ko nang hindi nakikita yung aking mga kapatid at namimiss ko na rin sila. Pero nung mga bata kami ay mahilig din kami niyan. Mag-away-away. Minsan yung dalawa ay magkakampi. Minsan naman yung dalawa sila naman ang magkakampi. Ganyan. No? Pero nung nagkaroon na kayo ng maturity stages, andun na kayo sa stage na matured na kayo, ay naiisip na ninyo yung magtulungan. Kapag yung meron sa'yo, ibinabahagi mo na doon sa iyong mga iyong kapatid. Amen po ba? At minsan ay kapag nakikita mo na nahihirapan yung kapatid mo, ay kusang loob ka na nagbibigay ng tulong. Kapag kayong mga pamangkin mo ay nakikita mo yung kanilang mga pangangailangan, kusa ka na chinachat mo na yung inyong mga pamangkin o kaya pinapapunta mo sa iyong bahay at nipigilan kong umiyak. Ganon talaga ang mga magkakapatid. Nagtutulungan, nagdadamayan. Minsan may tampuhan, minsan may away, pero dapat hindi nagtatagal. At ang nais ng Panginoon ay ang mga magkakapatid ay nagtutulungan. Sa mga kapatid noon sa New Testament, sa Gawa chapter 2, ang nangyari dyan ay nagtutulungan sila. No? Gawa chapter 2 verse 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid at sa pagpipira-piraso ng tinapay. Sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang church noon ay nagpapatuloy, nagkakaisa yung mga magkakapatid, maganda yung pamamalakad, maganda yung pagsasama-sama ng mga magkakapatid. Sa Gawa chapter 6, nagkaroon na dyan ng problema. At ang naging problema dyan, yung mga tulong na para sa mga balo ay hindi na pantay kasi yung iba ay napapabayaan na. Kaya yung mga kapatid, idinulog nila sa mga apostol. Apostol, hindi maganda yung pamamalakad ng pagbibigay ng tulong. Yung mga ibang mga balo ay napababayaan. So nagkaroon ng problema. Problem arises, pero solutions comes. Sabi ng mga apostol, sige, yan yung problema, ito yung solusyon mga kapatid. Sige, mag-usap-usap tayo. Mamili kayo ng 7 mga lalaki, mga kapatid, na kung saan kilala sila sa pamumuhay na maganda, may pananalig sa Diyos, malinis ang kanilang pamumuhay. No? At sila yung itatalaga namin para gumampan sa mga tungkulin na yan. At pinili nila sa iyan si Esteban, nakilala sa pagiging mabuti at mayroong matibay na pananalig sa Diyos. No? So nagkaroon ng problema, nag-usap-usap yung mga kapatid, nagkaroon ng solusyon. Sa Gawa chapter 6, verse 7, Gawa chapter 6, verse 7, ang ganda nito. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Sige, hanggang doon na lang. No? Purihin ang Panginoon. Nagkaroon ng problema, nag-usap-usap yung mga kapatid, nagkaroon ng solusyon.
Hindi maganda sa mga magkakapatid na kapag may problema ay may tampuhan. May away. Kakalungkot yung ganon. Hindi na nag-usap-usap. Hindi na nagpapansinan. At minsan parehas na nandoon sa sa music ministry. No? Tumutugtog na ganyan. Ang ganda ng tugtugan. Pero yung isa sa kanila, yung dalawa sa kanila ay hindi nag-iimikan o merong lihim na pagtatampuhan. Sabi ng kanta natin kanina, limutin na, tapusin na, tayo'y magkaisa. Amen po ba mga kapatid? Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig, tayo'y magkaisa. Kapag nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya, sa loob ng church, sa loob ng pagkakapatiran ay merong solusyon lagi yan. At laging mag-usap-usap, manalangin sa Panginoon, at isipin natin lagi na hindi nakakalugod sa Panginoon yung division sa loob ng magkakapatid. So, ang naging problema lang dito sa Gawa chapter 6 ay yung mga babaeng balo na papabayaan. So, nagkaroon lang ng pag-uusap, inaayos lang ng mga alagad, nagtalaga sila ng mga gaganap dun sa tungkulin na yon. Naging maayos. Amen? Meron pang isang problema na nag-arise dito sa 2 Corinthians chapter 8. Ay, hindi. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. Kita niyo to. Meron pang isang problema dito na na-arise na naman. 2 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. Okay, sige, basahin ko po sa inyo. 2 Corinthians chapter 1, simulan ko siya sa 10 hanggang 13. Mali. 1 Corinthians. Wait lang po, hanapin ko lang. Sige. Sorry, nagkamali ako. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo sa una, pananalita. Isang layunin ay isipat layunin. So pananalita, isipan, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa. Ako'y kay Pablo. Sabi naman ng isa, ako kay Apollo. May iba namang nagsasabi, ako'y kay Pedro. At yung iba naman, ako kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Nagtatanong si Apostle Paul, bakit kayo merong ganyang mga pagkakabahabahagi sa iglesia? No? Minsan kapag may 3 pastor doon sa loob ng church, nagkakaroon ng bahabahagi, sabi ng ibang mga kapatid, doon ako sa first service kasi mas magaling yung yung nagtuturo doon, yung pastor doon. Mas masipag itong pastor na ito at sa kanya ako. Nagkaroon ng division, no? Hindi sa elder ako makikinig kasi sila, no? Mas madami na silang kaalaman. Hindi sa pastor ako kasi nag-aral yan sa Bible school. Nahati-hati na. Kaya ang sabi ng Biblia na hindi yan maganda. Ang sabi ni Apostle Paul, bakit ganyan? Nahati ba ang katawan ni Kristo? Amen. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, magkaisa kayo sa isipan, sa pananalita, sa layunin. Kaya nga napakalaga na merong fellowship yung mga magkakapatid, nag-usap-usap kayo kasi meron lang tayong iisang layunin . Kung baga mga kapatid, sa music ministry, ang layunin niyan ay mapaganda yung pagtugtog para sa Panginoon. So yun yung layunin ng bawat isa. Kaya sabi ng isa, yung gitarista, brother, ganito tayo magsimula. Ako muna. Tapos sasabay kayo sa second, naalala ko yung mga kwentuhan namin nila bro dyan sa music ministry. Yung kapag nag-usap-usap kami na, sabi ni brother, ako muna mauna sa verse 1, soft muna ako, gigitara muna ako. Tapos, sige, sa susunod na verse, pasok naman tayong lahat. Sa chorus, medyo lakasan naman natin.
Alam nyo, nagkakaisa kayo kasi meron kayong iisang layunin para mapaganda yung music, para yung tugtugan, para sa ganun yung pagpupuri sa Panginoon ay mas maganda. Sa loob ng church, nag-uusap-usap din kayo, nagkakaisa kayo, para sa ganun meron kayong iisang layunin para mapaganda yung church, para magkaisa yung mga kapatid. Huwag kayong maging cause ng division sa loob ng iglesia. No? Papaluin kayo ng Panginoon. Papaluin kayo ng Panginoon. Dahil hindi yan nais ng Panginoon. Ang nais niya ay lagi tayong magkaisa. Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Last na lang, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 12 naman. Akyat tayo ng kaunti. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 hanggang 31. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 31. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinapainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako magiging bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan. Imagine nyo kung panay mata lang yung katawan. Paano ito makakarinig? No. Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo ng mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan ng mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi ganoong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda na. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga pangangailangan, mga magpapagaling sa mga may sakit, mga tagatulong, tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. No? Yung ituturo niya dyan na susunod ay yung pag-ibig, yung do it, everything with love. Tayo'y iisang bahagi ng katawan ng Panginoon. Kapag nasasaktan ng isa, dapat tayo lahat ay nasasaktan. Kapag nagagalak yung isa, kapag nagtatagumpay yung isa, dapat tayo ay nagagalak. Natutuwa tayo sa, alam niyo, sa napakagandang illustration talaga yun, yung sa magkakapatid. Na kapag nagtagumpay, yung isang, alam mo, nakapasa sa board exam, magpo-post yung kapatid yan, sabi niya, baka kapatid ko yan, no? At sasabihin niya, I'm so proud of you. Ang mga magkakapatid ay nagtutulungan, hindi ito nagsisiraan.
ang mga magkakapatid at nagdadamayan, nagmamalasakitan. Iniisip ng bawat isa yung kapakanan ng kanyang kapatid. Amen po ba mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Kantahin pa nga natin isa yun, yung tayo isang katawan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Pakinggan yung maiging message sa mga kapatid. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Ito siya. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisik sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Amen! Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon at hindi rin natin alam kung bukas ay buhay pa tayo, kung bukas ay may lakas pa tayo. Kaya ano pa ang maganda nating gawin kundi makipag-ayos sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Magpatawad na tayo mga kapatid, lumaya na tayo. Kapag tayo ay may galit sa ating kapwa, may hinanakit tayo sa ating kapwa, we are called prisoners. Nakakulong tayo. Tayo yung bilanggo kapag hindi tayo marunong magpatawad. At tayo ay magkaisa na mga kapatid. Napakabuti, napakaganda sa paningin ng Diyos na yung kanyang mga lingkod ay nagkakaisa, nagtutulungan. Iwasan na natin yung magdamdam sa ating kapwa, magsiraan sa bawat isa, kundi tayo'y magtulungan. Kapag may nakikita tayo na kahinaan ng ating kapatid or even yung ating mga pastors, mga kapatid, ay ipanalangin natin na tulungan sila ng Panginoon. Ang isang matured na Kristiyano na lingkod ng Panginoon, lagi siyang nag-iisip na maipagmalasakit yung kanyang pastor, yung kanyang kapatiran. Kapag nasasaktan yung kanyang mga kapatid, nasasaktan rin siya. Kapag nagagalak, nagtatagumpay yung kanyang kapatid, nakakaramdam din siya ng kagalakan. Amen po ba? Nagagalak ako sa Panginoon dahil may mga nagme-message din sa akin na, Pastor, salamat sa Panginoon at nagagalak kami na maging andyan ka sa Taiwan ay nakakapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. At alam nyo, nagagalak din po ako na ginagamit din yung buhay na ito ng Panginoon at sa Kanya lamang yung kapurihan. Dahil lamang sa Diyos kung bakit tayo ay nakakapagpatuloy at nagagamit sa loob ng sa ministry. Kung nabibigyan man tayo ng pagkakataon na maging kabahagi sa gawain ng Panginoon, ay wala tayong maipagmamalaki. Biyaya lamang ito ng Panginoon. At kung meron mang gawain na nabuksan, na ginamit ka ng Panginoon, ay dahil lang yun sa Panginoon. Huwag tayong angkinin, huwag nating angkinin yung papuri, yung palakpak. Kung nagsimula man ang Church of Christ Taiwan, ay hindi dahil sa akin, hindi po. Kung wala ako dito sa bansang Taiwan, gagamit ang Diyos ng iba para magsimula yung gawain. Kaya huwag niyong isipin na dahil may pastor dyan, dahil may mga kapatiran dyan sa Taiwan na nagsimula. Dahil sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. Yun po yung lagi natin isa-isip. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, pinagpipray ko po ang mga kapatiran. Tulungan niyo po sila na magkaisa. Sumunod kami sa inyong layunin, Panginoon. At patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, O God. Tulungan niyo ang bawat isa na lumago kami sa aming pananampalataya
at ipalagay namin ang aming sarili na mababa kaysa iba, Panginoon. Tanggalin nyo ang anumang pagmamataas sa amin, punuin nyo kami ng pagpapakumbaba, Panginoon. Yung mga kapatid ngayon na meron ding mga panalangin, Panginoon, tulad ng buhay nila Sister Isabel Alcaide, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, sa pagpanaw ng kanyang nanay, Panginoon, ay isang mahirap din ito na sitwasyon. Kung kaya't pinapanalangin namin sila, nabigyan nyo sila ng kapanatagan, Panginoon, ng kakayahan na tanggapin na ang buhay ay may hangganan, at lahat kami, Panginoon, ay magbabalik ng aming buhay sa inyo. Kaya tulungan nyo sila, Panginoon, i-provide nyo maging ang financial na pangangailangan nila Sister Isabel, at gabayan nyo sila, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa kanilang buhay paglilingkod. At ang bawat isa, Panginoon, na may mga pangangailangan, may mga karamdaman, sa oras na ito, pinagpipray ko po sila, Panginoon, na tulungan at gabayan nyo po sila pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Huwag nyo po silang pababayaan, Panginoon. Lord, alam nyo po yung pinagdadaanan ng bawat isa, at alam nyo na rin kung paano nyo kami itatawid, Panginoon. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin pang Panginoon, at salamat sa bawat isa ngayon. Sabi ni Ma'am Alma Conte, God's morning pass. Thank you, Lord, for the gift of life. Amen. Brother Ronnie Guzman, kapatid Nonoy, watching. Kapatid na Laymar, purihin ng Panginoon. At kapatid na Noel Domrigue Pascua, salamat sa laging naimas na si Dayo nga paryadikal man na, brother. Nakita ko yung palaya nag-iimuri siya ng parang Ilocano yun naghihimay siya ng dahon ng ampalaya. Kapatid na Rose Ann Concepcion, amen. Okay, purihin ang Panginoon, mga kapatid. See you bukas. Ang oras po ng ating devotion ay 6:30 hanggang 7:10 in the morning. Salamat sa Panginoon, at ang Diyos ang magpala sa inyo at gumabay sa inyo ngayon at magpakailanman. See you bukas, mga kapatid, 6:30. God bless.